Sa Lunes, Enero 13, balik trabaho na po ang Kongreso. Pero sa Lunes din, sasabayan daw ito ng isang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo bilang pangontra sa impeachment complaints na sinampa laban kay VP Sara Duterte. Teka, ano nga ba nangyari dun sa mga impeachment complaints? 3 impeachment complaints na po ang inihahin laban kay VP Sara. Halos lahat sila may kinalaman sa paggamit niya ng kanyang confidential funds bilang VP o DepEd Secretary. Ang una po ay sinampa ng grupong Akbayan noon pang December 2. Sinundan po yan ng Makabayan Black noong December 4. At ang pangatlo, sinampa ni Congressman Gabriel Bordado noong December 19. Sa survey na nilabas ngayon ng Social Weather Station, so SWS, marami-rami po or 41% ang sumasang-ayon na ma-impeach si VP Sara. Yun lang, 3 linggo na po nakakaraan mula nung may isang pang impeachment complaint. Pero nasa na nga ba mga ito? Ang lahat po ng mga ito ay nasa opisina pa rin ni Reginald Velasco, ang Secretary General ng House of Representatives. Bakit nandun? Dahil ayon po sa Rule 2, Section 3 ng Rules ng House of Representatives, ang lahat po ng impeachment complaints ay unang isasampa sa Secretary General ng House. Pero ito po, ayon din sa House Rules, ito ay ire-refer ng Secretary General sa House Speaker immediately. Ayon po sa House Rules, ang Speaker ay may 10 araw lamang para isama ang impeachment complaint sa order of business at 3 araw para i-refer ito sa Committee on Justice. Kung ganon, bakit po hindi gumagalaw ang mga impeachment complaints? Ayon kasi kay Secretary General Velasco, iniintay pa niya kung may habol pang pang-4 na impeachment complaint. Kung kailan po yun, hindi pa po malinaw. Isa pa, meron daw mga nagparamdam na congressmen na baka sumali sila doon sa impeachment complaint. Yun lang, higit 1 buwan na po nang nakatenga ang unang impeachment complaint sa kanyang opisina. Doon po sa December 2. Ang huling impeachment complaint naman, magta-3 linggo na po. Ito pong December 19. Oo nga't dumaan kasi ang Pasko at ang Bagong Taon, pero parang hindi pa rin angkop ang 1 buwan sa katagang immediately. Kahit sa 1987 Constitution, meron ding nakasaad na mga deadline. Sa Article 11, Section 3, may 10 araw ang liderato ng Kongreso para isama sa order of business ang isang verified complaint. At 3 araw lamang para i-refer ito sa Committee on Justice. Ang committee naman ay merong deadline na 2 buwan para pag-usapan at pagbotohan kung sapat ba ang impeachment complaint in form and substance. Matapos po noon, ang plenaryo ay merong 10 araw para pagbotohan ang mismong impeachment ng isang opisyal. Yun lang, paiksi na ng paiksi ang PC ng Kongreso. Ang session days ay mula January 13, ito po, hanggang February 7 na lamang. So yan, hanggang dito po. Yan po ang session days bago mag-eleksyon. Sa Pebrero 8, recess na po yan at ang balik ay pagkatapos na po ng eleksyon. June na po ang balik ng Kongreso. Ito pa, ang simula po ng kampanya para sa national positions ay sa February 11. At para naman sa local positions ay nasa March 28. Yun ngayon ang magiging problema kung sakali. Dahil sa pag-intay lamang daw sa mga gustong sumama sa impeachment complaint, baka maubusan tuloy ng oras para ito ay umusad. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.